mang kadahilanan ay may katapat na kaparusahan. Malungkot po na balita mga kapuso, kinumpirma na ni Vice President Jejomar Binay na patay na ang 3 Pinoy sa China bago lang mag-12 ng tanghali ngayon. Kaugnay niyan makakausap natin sa linya ng telepono si Vice President Jejomar Binay na nasa Qatar ngayon. Vice President Binay, si Mariz Umali po ito sa GMA Flash Report. Alright, mukhang naputol po ang ating linya ng komunikasyon kay Vice President Jejomar Binay. Susubukan po natin siyang balikan maya-maya lamang. Gaya nga po ng nasabi natin ay kinumpirma. Over time, our bodies have changing needs. Take Centrum Silver, the complete multivitamin specially formulated for adults. Na nasa death row sa China, sina Sally Ordinario Villanueva, Ramon Credo at Elizabeth Batain. Kinumpirma po mismo ni Vice President. This edition of GMA Flash. Kinumpirma po mismo ni Vice President Jejomar Binay ang pagkamatay nitong 3 kababayan na natin na nasa death row sa China. Ilang sandali pa lamang po ang nakararaan. Samantala, balikan po natin si Vice President Jejomar Binay na makakausap natin sa pamamagitan ng linya ng telepono. Nasa Qatar po siya ngayon. Vice President, maaari po ba naming malaman kung ano na po ang nangyari dito sa 3 kababayan natin na nasa death row? Vice President? Nawala daw po, ma'am. Nawala. Alright, nagkakaroon po tayo ng bahagyang problema. Samantala, nakausap na nina Sally Villanueva at Ramon Credo ang kanilang mga kaanak kanina, ilang minuto bago sila basahan ng sentensya sa China. Sa kahuli-hulihang pagkakataon nga, muling nanawagan ng kapatid ni Sally Villanueva sa gobyerno na isalba mula sa death row ang kapatid. Ngunit mukhang hindi na nga po ito napagbigyan. Sa text message, hindi pinayagang maipasok sa detention cell yung pagkain na dala ng mga magulang ni Sally Ordinario Villanueva na ito sana po ang hinihiling na makain ni Sally bago mangyari nga itong pagbitay. Kaya mula po dito sa Pilipinas ay dinala pa ito sa China. At maging yung mga cellphones po bawal sa detention cells. Kaya yung hiling din ni Sally na makausap ang kaniyang mga anak na nasa Maynila, hindi na po naging posible. Ito rin pong si Ramon Credo ay nagkaroon ng pagkakataon na makausap ang kaniyang mga kaanak na pumunta rin po sa China. At ang hinihiling po sana nitong mga kaanak ng 3 mga kababayan natin na nasa death row ay makausap ng mas matagal pa itong mga kaanak nila. Magkaroon pa sila ng mas mahabang panahon na magsama-sama dahil nga po matatandaan natin na itong mga kababayan natin na pumunta po sila doon. Matagal-tagal na rin po na hindi sila nakausap ng kanilang mga kaanak at ngayon lamang po sila nagkaroon ng pagkakataon na makita, makadaupang palad, makasama ang kanilang mga kaanak. At sa pagkakataon po ito ay napakalungkot pa dahil nga ay sila ay bibitayin na. At kaya lang po hindi na po ito napagbigyan ng gobyerno ng China dahil nga po binigyan lamang sila ng mahigit 1 oras para makasama ang kanilang mga kaanak. Samantala, nasa linya po ng telepono si Mark Salazar na hanggang sa kasalukuyan ay nasa Department of Foreign Affairs. Mark, ano na ang latest dyan sa DFA? Oo, Mariz o Pia? Go ahead, Mark. Si Mariz, umalito sa flash report tayo. Mariz, ngayon ay kasalukuyan ginagawa dito sa main lobby ng Department of Foreign Affairs, yung Minute of Silence. Yan yung pinanawagan kanina ng DFA at 12 noon. Wala pa rin silang official confirmation mula sa ahensyang ito kung it's done, kung tapos na ba yung pagbitay sa 3. Pero sa kanilang statement na kanilang itinext sa atin ay ang sinabi nila, DFA is observing a minute of silence at 12 noon in memory of Ramon Credo, Sally Villanueva, and Elizabeth Batain. God bless their souls. Galing yan sa kanila sa DFA, sa tagapagsalita ng ahensya na si Attorney Ed Malaya. Kaninang umaga pang nagsimula yung activities dito sa DFA nung magkaroon sila very early 8 AM kanina ng special mass para rin sa 3 na dinaluhan mismo ni Secretary Albert Del Rosario
Pero after nung misa na yon ay naging mailap na sa DFA press corps ang mga opisyal ng DFA at ayaw na magbigay ng detalye tungkol sa magaganap sa buong half day na ito hanggang sa matuloy nga yung bitayan. Nagpapasa-pasa sila ng tanong pag tinatanong namin ng DFA kung saan makakakuha ng detalye after ng proseso na ito, ano na mangyayari, mga ganyan tanong, tinuturo nila yung Chinese Embassy. Pero si Ethan Sa ng Chinese Embassy, ang sinasabi naman, DFA daw ang magbibigay ng detalye kung ano mangyayari pagkatapos ng execution. Sa mga oras na ito, yan lang ang official statement na nakuha natin sa DFA, yung binasa ko kanina. Samantala patuloy tayong antabay dito, Maris, para sa kung ano yung magiging susunod na hakbang pagkatapos nga ng prosesong nangyayari ngayon sa Xiamen at sa Shenzhen. Maris? Yes, Mark. Naiintindihan natin na nagiging mailap nga itong DFA. Pero ano ba ang ibig sabihin nito? Bakit kailangang magpasapasahan sila ang ahensya na nakatakdang mga laga sa ating mga kababayan na nasa abroad? Pero bakit sa puntong ito na kailangan nating makakuha ng napakahalagang balita mula sa ating dun sa kalagayan ng ating mga kababayan na nasa death row nga, ay ayaw nilang magbigay? Sinabi kanina na hindi sila magbibigay ng formal na pahayag. Maris, just to give you a background, background itong issue na ito, simula nang pumutok ang issue na ito ng pagbitay nga sa tatlo nating kababayan sa China. Maraming pagkakataon na rin daw kasi, Maris, na nababatikos ang DFA sa tuwing nagbibigay sila ng mga detalye na ganyan, yung nitty-gritty details ng proseso, dahil ang sabi ng pamilya ng mga bibitayan ay insensitive daw ang DFA. Kaya parang napaso na sila, Maris, na magbigay ng mga detalye, at lalo na especially ngayong araw na ito na magaganap yung pinag-uusapang bitay na yan, lalo silang naging maingat sa pagsasalita para lawang wag mabatikos na insensitive. Pero hindi ba dapat mas lalo silang magsalita para patunayan na hindi sila insensitive? Yan, ganyan nga ang nangyayari.